Paano nyo binabalanse yung work-life balance nyo bilang mag-asawa, bilang magulang sa mga anak po ninyo? Bilang negosyante. Ano po kasi, guided din po kasi kami ng Word of God. So, yun talaga yung pinaka-base namin. Kung ano man yung hirap na pagdadaanan namin, lagi lang namin sinasabi na magtiwala lang sa Diyos. Kung ano mang ipagkaloob sa amin, magtiwala kami. Kailangan lang yun, gagawa ng kung ano yung kalooban niya. Wala namang masama kung kahit magkamali kami ng magkamali, mapagod. Minsan, dumarating din sa point na syempre, papagod, nagkakaroon ng pagtatalo. Pero dahil guided nga po kami ng salita ng Diyos, hindi na humahantong po sa mas masasamang or mas worse pa na scenario yung pagtatalo namin. Huwag kayong matakot sumubok at saka syempre, kapag may gusto kayong gawin mag-asawa is pag-usapan nyo. At bago nyo gawin is, kausapin nyo muna yung Diyos. Kung humingi kayo ng tulong sa Kanya, syempre, humingi kayo ng tulong na kung para sa amin ba ito, ay bigyan nyo kami ng lakas sa araw-araw. Yun. So, hindi talaga hadlang yung parang, di ba kasing iba, mataas yung pangarap pero parang hindi masyadong mataas yung pinag-aralan nila. Parang nanghihinaan sa nanalo, ay, may tatanggap ba sa akin? Makapag-work ba ako? Gaganda ba kinabukasan ko? So, kayo, anong maibigay na tip dun sa mga wala pang ang ginawa, negatibo na? Yes. Huwag po natin pangunahan yung sarili natin. Dapat magtiwala tayo sa magagawa natin. Pare-pares naman tayo lahat. Kumakain tayo ng kanin, natutulog tayo sa gabi, nasisikatan tayo ng araw. Walang pagkakaiba sa atin. Kahit yung mayaman, yung mahirap, pera lang naman ang nagiging difference eh. Yung karunungan, pares lahat natin pwede natin makuha yan. Basta pagtiyagaan natin, kahit po yung knowledge, napaghihirapan naman po yan eh. Napag-aaralan naman po yan. Hindi po hadlang na hindi kayo nakapagtapos. As long as willing kayo matuto, at yun, matututo rin kayo eventually. Malalaman nyo rin yung mga tama na decision na mas makakabilis ng proseso nyo. Yun po, ganun po.